Malinaw, isa siyang napakayamang bilyonaryo. Nagmamaserati siya, pero tuwing bumababa ang gabi, tahimik lang siya. Palihim siyang sumisingit sa bahay ng kapitbahay na isa rin sa mga mayayaman, at mas alam niya iyon kaysa kahit sino. Saan ba karaniwang itinatago ng mayayaman ang mga mahalagang ari-arian? Buksan ang drawer, sa loob ay puno ng cash, at mga branded na relo, gaya ng Patek Philippe Nautilus na bagong bukas pa ang selyo. Puting ginto, 18 kara, may asol na dial, glow in the dark, at water resistant. Hanggang 30 metro ang lalim, parang walang big deal. Gagamitin mo iyan ng ganoon katagal, tama lang, gaya ng sabi sa ad. Ang sabi nga ng Patek Philippe, hindi mo kailanman tunay na pag-aari ang relo. Ang isang Patek Philippe, para ka lang tagapangalaga nito, para sa susunod na henerasyon. Pero ang kabataan ngayon, madalas telepono lang, ang gamit para tingnan ang oras. Sa totoo lang, hindi na nila kailangan ng ganitong mamahaling relo, kaya hayaan na lang si Cook ang mag-ingat. Para sa kanya, wala naman talagang hindi ayos. Muli siyang humawak ng bungkos ng pera na kakapirmi lang niyang nilulon. Noon, biglang tumunog ang doorbell. Kumikislap ng tuloy-tuloy ang mga ilaw ng pulis sa labas ng bintana. Agad na-realize ni Cook na sa pagkakataong ito, tinapatan na ng patrol ang bahay. Kahit pangalawang beses pa lang niyang nagnanakaw, umabot na agad siya sa ganoong panganib. Pero hindi siya natakot kahit kaunti, dahil sa subdivision ng mayamang ito, buong taon kasing mahigpit ang seguridad. Walang patid, walang butas, kaya ang pagpatrolya ng pulis ay karamihan. Ay formalidad lang, konting pakitang tao lang ang kailangan, konting salita lang, ayos na. Sino bang mag-aakalang ang nakatulog na kapitbahay ay aayusin lang ang buhok at magpapanggap na hitsurang kalmado. Kagigising lang niya, hinihimok ang antok sa mata, binuksan ang pinto at binati ang ahente. Mabuhay po. Maaari ko po bang itanong, dito po ba kayo nakatira? Opo, siguradong oo. Ang bahay po ba ninyo ay nakarehistro sa night watch service, na magsisimula ngayong gabi? Nakita po namin ang nakaparadang Honda sa kalsada at may ilaw pa sa loob ng bahay. Papasukin po namin at i-check lang, iyon po ba ay sasakyan ng anak ko? Sinabihan ko na siyang ipasok muna sa garahe. Pag alis namin, madaling araw na. Akala ko umaga pa ang susunod na punta namin. Baka mali lang ang tawag ng asawa ko. Noong araw na tumawag siya para irehistro ang serbisyo para kay Cook, perpekto ang pagganap niya. Walang bakas, dagdag pa ang aura ng pagiging mayaman, na para bang nanggagaling sa pinakaubod ng buto niya, kaya hindi nagaanong nag-alinlangan ng pulis. Nagtanong lang ng ilang simpleng tanong, saka agad umalis. Sa sandaling sumara ang pinto, napasandal siya sa pader, para bang biglang nabunutan ng mabigat na pasan. Natawa siya ng malakas. Parang sa unang beses, nahanap niya ulit ang kahulugan ng buhay, ang takot, at ang tuwa na nagsasalubong at naghahalo, kaya tuluyan siyang nabagot sa pakiramdam na ito. Bilang isang taong nabubuhay sa mundo ng napakayaman, bakit gumagawa pa si Cook ng mga ganitong nakawan? Lahat-lahat ay dahil ang bawat bagay niya ay ninakaw na rin ng iba, ang asawang nagloko, ang anak na nalulong sa droga, ang babaeng minahal. Sa murang edad, ang kapatid na babaeng may depresyon, ang planong naligaw, at ang mismong karera niya na nauwi sa wala. Nawalan siya ng trabaho, at iyon ang kwento na ikukwento natin ngayon. Marami ang katulad niya. Pagkatapos ng kolehiyo, diretso silang nagtatrabaho sa isang kumpanyang pinansyal, namumuhay na parang karaniwang empleyado. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, ubos siya sa trabaho. Ginamit niya ang lahat ng ipon niya para makabili ng isang apartment. Luma man, mayroon siyang sariling tahanan. Kapag may sariling bahay ka na, natural lang na ang may bahay ang magdesisyon. Iyon na rin ang takbo ng buhay. Kapag may asawa, natural na babae ang mag-aasikaso ng bahay. At kapag may anak, kusa na rin. Sumasalo sa mga gastusin sa pamilya. Nagsimulang sumikip ang mga gastusin sa pamilya ni Cook. Nagsipag siya ng todo, parang kaluluwa niyang ibinenta sa trabaho. Sa sariling sikap, nakabili siya ng mas malaking bahay sa hulugan para kumita ng mas marami. Naging buang siya sa pagtaas ng kita. Kasabay ng pagdating ng pangalawang anak, lalo pang lumaki ang pamilya at lumipat sa isang maluwang na villa. Mas maluwag, mas magarang kotse, at mas marangyang buhay kaysa dati. Sa mga mata ng iba, para na siyang nagwagi sa buhay. Nakakalungkot man, sa pinakamasakit na pagkakataon, ang lahat ng iyon ay nauwi. Sa isang biglang pagguho, bilang fund manager, may mahalaga siyang boses sa kumpanya. Kasama pa ang asawang 18 taon niyang nakasama. At ang magkasintahang nag-aaral sa pribadong paaralan, siya naman ang naging tanging nanalo sa buhay sa paningin ng mga tao. Ang minamaneho niya ay isang limitadong edisyon na Maserati, at ang bahay niya ay isang villa sa gilid ng bundok, nasa pinakamayamang lugar.
Pero sa sandaling akala niya nasa tuktok na siya ng buhay, biglang may nangyaring hindi niya inaasahan. Pag-uwi niya ng puno ng pag-asa, nadatnan niya ang asawa niya at ang pinakamalapit niyang kaibigan na naglalaplapan sa mismong kama na pinaglaanan niya ng pera. Sa halip, si Mua ay kabilang sa elite na antas ng lipunan. Ang sikreto ni Cook ay ang manahimik sa pagpapakita ng yaman. Sobrang lalim nito na parang hanggang buto at kaluluwa ang tama niya. Kahit luma na, kailangan pa ring panatilihing elegante ang dating. Ang hiwalayan ay isang bagay na hindi na pwedeng pagtalunan pa. Kapag zero ka na, hindi lang utang na hulugan ang pasan mo, kundi pati napakalaking bayad sa 2 mansyon at matrikula. Dagdag pa ang gastusin sa mga bata at lahat ng klase ng suporta, insurance at buwis, tapos may nakangising kabit pa ng asawa mo. Ang tanging matino lang ay inilagay ng legal na asawa mo sa mansyon. Naglabas tayo ng pera para bilhin ito, pero swerte natin, sa isang gastador na parang tubig tulad niya. Ang mga bay-aring ito ay parang asin lang sa dagat, biro lang ng kapalaran. Hindi lang sa usaping pag-ibig natatapos ang laro ng tadhana. Sa isang pagkikita, sa usaping puso, biglang bumagsak ang bola sa bar at tuluyan siyang na-drop. Sa sukdulang lalim ng problema, sinampahan siya ng pamunuan ng kumpanya, ng paratang na may hindi tamang relasyon sa isang kasamahan. At dahil dito, sinibak siya sa trabaho. Hindi pwedeng sibakin niyo ako, Jack. May patakaran tayo. Bawal sa opisina ang relasyon, at napakahigpit nito. Pero sa totoo lang, hindi naman niya direktang katrabaho ang babae. At ang tinatawag na iskandalo ay parte lang ng isang planadong pandaraya, isang patibong ng mga boss para maaga ang kanilang kliyente, at itulak siya palabas ng laro, pero tapos na ang nangyari. Kahit sa loob niya may sama ng loob, wala na siyang magagawa, hindi na mababago ang sitwasyon, lalo na kung may karanasan siya ng ilang dekada sa industriya at lilipat pa sa ibang kumpanya. Magsisimula ulit sa wala. Pero hindi niya inaasahan na si Cook pala ang pumirma ng kasunduan, na hindi siya pwedeng lumipat sa kalabang kumpanya. Ibig sabihin, siya, sa loob ng 2 taon matapos umalis, ay hindi pwedeng pumasok sa anumang kumpanyang direktang kalaban nila. At higit pa roon, ang dating kumpanya, ay minamaliit pa ang kaso ng iskandalo ni Cook, kaya tuluyang naputol ang pagpasok niya sa industriya. Ni isa sa buong lungsod ng Guinness, walang gustong kumuha sa kanya, mistulang basang sisiw, at pagdating sa kumpanya, lalo pang na-freeze ang lahat ng personal niyang account at ari-arian. Ang ipon na inipon niya sa loob ng maraming taon, isang gabi lang, ay hindi na niya mahugot. Tapos na, wala na siyang magawa, napilitan siyang magtungo sa lobby ng kumpanya, umaasang may empleyadong nakakakilala sa kanya at babawiin ang reklamo. Ito ang dahilan kaya siya natanggal, pero mula sa bibig ng empleyado, siya ay nakarinig ng isang sagot na ganap na iba. Pakiusap, bawiin na ninyo ang reklamo. Itigil na natin ito. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Wala pa akong isinumiteng anumang reklamo. Doon lang napagtanto ni Cook na, mula pa sa simula, siya mismo ay na-set up na ng kumpanya. Na-trap siya. Sa sobrang inis, sumugod siya sa opisina ng presidente para direktang komprontahin ito. Wala raw anumang reklamo na isinampa, at hindi siya pinapayagang pumasok dito. Lip gloss. Hindi ako kailanman nagsumite ng reklamo. Ikaw ang gumawa niyan, Jack. Ang alam ko lang ay ang mga ibinalita sa akin. Jack, ginawa mo ito. Iyon ang pulisya ng kumpanya. Wala akong magawa. Natural, ang resulta ay hindi umabot sa dulo. Doon niya sa wakas na unawaan ang isang aral. Huwag kailanman tratuhing magkakapatid ang mga boss. Sa paningin nila, isa ka lang naman, na madaling malinlang na kalabaw o kabayo lang. Kaya wala siyang nagawa kundi tumalikod at umalis. Hindi iyon sa iyo, kung hindi mo kayang panindigan, alam mo na. Ang sinabi ng amo niya ang naging susi para mabago si Cook, mamaya na yan. Pero ngayon, ang dapat harapin ni Cook ay ang walang katapusang mga bayarin. May isa siyang anak na babae na kailangang gastusan ng matagal, mula tuition hanggang sa gamutan, pera ang lahat, uupa ng bahay, hulugan ng bahay, hulugan ng kotse, lahat kanya ang pasan. Kahit ganoon, pasan pa rin niya ang buong bigat ng pagpapakitang gilas. Sobrang lalim nito na kahit napapariwara na siya, tuloy pa rin siya. Nagdadrive ng Maserati habang dumadalo pa rin sa mga party na hindi dapat. Nag-iisa siyang pumupunta, alam niya na bumababa na ang laman ng bank card niya. Sa bilis na nakakapanlumo, parang mga bituin na nauupos isa-isa. Kung sakaling may makaalam, isa na lang itong usapin ng oras. Hindi siya makapagsabi sa kahit sino na wala na siyang trabaho, dahil sa Westmont, ang pagkabigo ay katumbas ng pagkalugmok. Ang pagpapakitang mayaman ang tanging natitirang sandata niya. Ngunit siya ang natitirang isa sa elite matapos makipaghiwalay, at nagawa pa ring
mapanatili ang maayos na relasyon sa dating asawa ni Cook. Natural, naging usap-usapan siya ng mga kapitbahay at pinagtatawanan. Sa labas, kunyari kalmado at natural lang siya. Pero sa totoo lang, matagal nang may bagyong umaalon sa loob niya. Sa lungkot ni Cook, bigla siyang naghahanap ng dahilan para kumilos. At ang pag-alis na iyon sa handaan ang tuluyang nagbago ng kwento. Ngayon, parang lasing na lasing ang buong buhay niya. Ang nasa isip lang niya ay magpagalagala ng walang patutunguhan. Sa mansyon ng kapitbahay, napunta siya sa maluwag na sala na halos 200 metro kwadrado. Na ngayon ay parang lutang na lutang, lasing na lasing. Kung saan siya naglalakad ng walang direksyon sa mansyon ng kapitbahay. Nadampian niya ang pinto, sinubukang buksan, hanggang sa di niya sinasadyang makapasok. Sa silid-ayos ni Cook, nagsimula siyang magpalit ng mga gamit sa mga relo na pangmataas na uri, tulad ng Patek Philippe at Richard Mille, pati na ang mga bungkos ng pera ay itinapon lang. Gulo-gulo, walang safe, walang kandado sa pinto, kasing dali ng lamesa. Ganoon kadaling kunin ang mga iyon, parang paninda lang sa supermarket. Sa isang mayaman, sanay na ang mga ganitong bagay. Para sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip, ibinalik niya sa dati ang lahat, pero nang isipin ang salapi. Sumakit ang ulo niya at paubos na ang laman ng bank account. Sa huli, ang matinding pressure para mabuhay ang siyang tumulak sa kanya. Lumampas sa hangganan ng moralidad ang isip ni Cook at napaisip siya, isang beses lang naman. Sino ba ang mag-aakala? Madalas namang walang susunod na pagkakataon. At paulit-ulit na lang ang munting krimeng ito. Hindi napapansin ng kahit sino, pero may dala itong ligayang at kasiyahang hindi pa niya naranasan. Gumamit siya ng pera para bilhan ng anak niya, ng pansamantalang pangtapat sa butas ng pinansyal. Pero habang abala siya sa saya, nagulat siya, nang pumunta siya sa bahay ng dating asawa niya at makakita ng isang eksena, na talagang nakakainis, kasi inaalagaan niya ang mga halaman at gulay niya. Sa hirap at pawis niyang itinanim sa loob ng 18 na taon, ganun na lang at sinira ng isang lalaking mas bata pa sa ilang taon ang pag-aasawa nila. Sino ba ang makakatanggap noon? Kaya nang tumakbo palabas ang nobyo ng anak niya para humingi ng tawad. Hindi na niya napigilan ang sarili at bigla niyang sinuntok. Sa maselang bahagi, bago pa man niya napagsabihan ng anak niya, nakatanggap na siya ng tawag mula sa kapatid ni Misa mula nang maghiwalay sila ng asawa, at si Misa ay dumaranas ng matinding depresyon. Minsan, pumupunta pa siya sa harap ng bahay ng dating asawa niya na may dalang sirang gitara. Buong araw pa nga, minsan lang ay wala pa sigurong kaso, pero paulit-ulit na ganoon kada kalahating buwan. Sino ba ang hindi mapupuno? Pero lahat ng ginagawa ni Misa ay dahil lang sa nostalgia. Binabalikan lang niya ang mga alaala ng magagandang araw noon. Ngayon, matapos ayusin ang lahat, kailangan na ring magsimulang magplano ng kinabukasan ni Cook. May karanasan na siya sa pagnanakaw. At mula noon, lalo niyang napagtanto si Cook, na ang pagnanakaw ang pinakamabilis na paraan para kumita at manatili siyang nakaangat. Sa ngayon, pwede niyang gamitin ang kaalaman niya sa mundo ng mga mayayaman para tumama ng eksakto at nakawin ang mga bagay na sila ay hindi agad mapapansin at malamang ay hindi rin kailanman papansinin ang antas ng krimen, halos zero. Sa mayayamang distrito, may perpektong kalagayan ng trabaho para sa kanya. Ang mga mayayaman dito, kapag nagbakasyon, madalas nakakalimutang ikandado ang CCTV at kung minsan para lang magmukhang normal, ganoon nagsimulang pumasok si Cook sa negosyo ng pagnanakaw. Kahit na naligaw siya sa daan, nanatiling matigas si Cook sa kanyang prinsipyo. Ang magnanakaw din ay may prinsipyo. $3,000 lang ang kinuha niya, isang lagok lang kumbaga, para humaba ang karera niya sa pagnanakaw, at matulungan siyang makalagpas sa pansamantalang krisis. Hindi ko akalaing magandang ideya iyon, o baka pansamantala lang. Isang mabilis na solusyon para may pambayad sa mga utang, hanggang sa makabangon ako ulit. At naisip ko, ano nga ba ang pinakamasamang pwedeng mangyari? Isang Patek Philippe na nagkakahalaga ng milyon, pero naibebenta lang sa halagang ilang libo. Pero ang lalaking ito, ni hindi man lang nagpanik, dahil lang ang relong ito ay ninakaw. Kahit magkano pa ang bentahan, malaki pa rin ang tubo niya. Pero, ang problema, ang pagbebenta ng mga luxury item ng legal. Kailangan ng resibo at sertipiko mula sa brand, at ang mga ganitong bagay, wala talaga siya. Tingin pa lang, ng may-ari ng tindahan, kita agad na, hindi malinaw ang pinagmulan nito. Kahit gustuhin ng lalaki na ibaba ang presyo, ang may-ari ay hindi natitinag at kalma lang na hinugot mula sa bulsa ang kanyang card at sinabing, puntahan mo ang address na ito. Sa Bronx, hanapin mo si Lou at sabihin mo sa kanya na si Lips ang laging pumupunta sa address na nasa card. Sa Bronx, ang pinakamagulo sa New York, isang lugar na kahit ang pulis ay bihirang pumunta. Matagal nang may itinatagong pangamba si Cook nang makita niya ang karatula. Sa labas ng tindahan ay karaniwan lang, pero sa loob,
Parang kalahati na ang yelong nabuo sa dibdib niya nang makumpirma niya iyon. Paulit-ulit pa bago nakasiguro si Cook na ito nga ang lugar na hinahanap niya. Para kay Cook, sanay siyang tumira sa mga mayayamang lugar. Pero ang maingay at magulong kapaligiran ng squatter ay biglang nagpa-alerto sa kanya. Kailangan niyang doblehin ang pag-iingat, pati ang kotse, na hindi pa niya kailanman naiiwang nakalak ay kailangan pa ring ikandado ngayon. Dito rin lumilitaw ang matinding kaibahan sa pagitan ng mga, sa Westmont na may simpleng harapan, malabong ilaw, at isang counter. Nabalot ng grasa, si Cook na nakamamahaling suot ay lubos na out of place. Sa likod ng counter ay may isang lalaking nasa katanghaliang edad na lumabas mula sa banyo, na nagbigay ng unprofessional na pakiramdam kay Cook at lalo lang siyang kinabahan. Bagaman panatag ang itsura, pilit pa rin niyang pinapakalma ang sarili habang dumarating ang isang babaeng may puting buhok sa puntong iyon. Paglabas niya mula sa katabing silid, sakalang napagtanto na siya pala, ang taong kailangan niyang hanapin. Si Lulang ang kausap ko, may balak akong ibenta ito. Ilabas mo ako sa likod, Rocco. Lumabas ka rito at tingnan mo nga ito sandali. Pagkaalam ni Cook, dahan-dahan nang binuksan ni Lo ang bakal na pinto ng kwarto, at sa sandaling iyon ay labis na nanlumo si Cook. Ang ganitong kalunos-lunos at sirasirang lugar daw, talaga bang? May bumibili pa ng mga nakaw na gamit dito, ang galing naman. Mukhang may iba pang iniisip ang may-ari ng tindahan. Dumating na sa puntong napilitan si Cook na magtiim bagang at sumunod sa maliit na silid dahil kung hindi may palit ang Patek Philippe na ito sa pera, para lang itong bomba na dala mo sa bulsa. Si Lou, na tila sinasadya siyang paikutin at pahabain ang usapan. Ang bata, lumipat ka sa kabila. Doon lang bahagyang nakarelax si Cook, ginamit niyang takip ang itsura para itago ang tunay niyang katauhan. Sinabi niyang hiwalay na raw sila dahil minamaliit ng asawa niya ang relong ito. Sobrang sosyal daw kasi, kaya napilitan siyang ibenta para makakuha ng pera. Pero sa harap ng isang matalas na tao, na tulad ni Lo, agad na nabubuko ang kasinungalingan ni Cook. Na-expose siya agad, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya suot ang wedding ring. Hindi lang nakita ni Lo ang pagsisinungaling ni Cook, nakita rin niya agad ang mga palatandaan. Ang relong Patek Philippe na ito ay hindi malinaw ang pinagmulan. Ibibigay ko sa inyo ang 65,000 piso. Inaasahan ko nang ibabayad ninyo sa akin ay 185,000 piso. Pero sir, ihahatid ko na lang po kayo sa pwesto ko kung pwede ninyo itong ibenta ng legal, hindi ba? Dito mismo, dahil nakaw ang gamit na ito. Wala na akong magagawa sa puntong ito. Nakatatak na, at tuluyang mawawala kay Cook ang kapangyarihan, na siya ang magdikta ng presyo. Kahit mahusay si Cook, sa pakikipag-usap, sa harap ni Lo ay wala rin siyang magawa. Wala siyang kahit kititing na tsansang baligtarin ang sitwasyon ng mga nakaw na gamit na dati ay hawak niya. Wala na siyang karapatang makipagtawaran, at tanging ang iba na lang ang pwedeng pamwersa sa kanya. Ibibigay ko sa inyo ang 60, sabi ninyo nga, 65 na po, at final na. Kayo lang naman ang pumwersa sa akin. Bumalik tayo sa orihinal na presyo. Ayan ang tunay na loob ng mga negosyante. Sa huli, ang mamahaling Patek Philippe na ito ay naibenta lang sa halagang 65,000 piso, dolyar. Nakakainit ng ulo si Cook, pero wala siyang magawa sa halagang iyon. Mukhang maliit, pero kung sa mata ni Cook noon, kahit iyon, sapat na iyon. Sa mundo ng mayayaman, parang asin lang sa tabing dagat. Pero kung gusto mong mabuhay pa rin sa luho, kailangan mong tuloy-tuloy na gumastos sa ganoong antas. Araw-araw na konsumo lang ang hinahabol, ngunit maging ang mga ito ay hindi talagang kailangan. Ang mahalaga lang ay mapanatili ang antas ng pagkonsumo na iyon para mapatunayan mong kabilang ka pa rin sa grupong ito. Sa ngayon, kailangan ni Cook na magmadali, kaya dumiretso siya sa isang pribadong club na may bayad na umaabot sa 100,000 dolyar kasama ang babae. Naghahanda para sa mahalagang laban sa tennis na maaaring magbigay sa kanya ng direktang pasok sa kolehiyo, pero isang bigla ang aberya habang nililipat ang ari-arian. Nanakaw ang nagpahuli sa kanya, at si Nick, nakabit ng dati niyang asawa ang dumating pa para magsanay kasama ang anak nilang babae. Isang hakbang siyang naunahan, at lalo pang nagrereklamo ang dating asawa tungkol sa pagkaantala sa mismong tennis match ng anak nila. Direkta itong may kinalaman sa direktang pasok sa Princeton. Hindi lang ito tungkol sa mukha ng pamilya, kundi pati sa pagpapanatili ng antas ng kanilang uri. Kahit sa loob niya ay puno siya ng sama ng loob, sa huli, siya pa rin ang late. Wala na siyang magagawa kundi magtiis. Pumasok pa sa court na ito. Pasensya na sa nangyari kanina, ha? Gusto ko lang tumulong. Oo nga, oo nga. Kung may sino man, na kailangan niyang makatulog ang asawa, sasabihin ko sa iyo. Sige, Cook, siguradong hindi niya palalampasin ang kahit anong pagkakataon. Para gantihan ang lalaking nagpakilala sa kanya sa mundo ng pangangabayo. Sa training court, matiyag ang tinuturuan ni Cook ang kanyang anak na babae.
ng mga kasanayang kailangan para manalo sa tennis, pero malinaw na ang isip. Nang bata ay wala sa laban nakakasimula lang. Medyo bored ako matapos ang practice kanina. Ang lunch sa club ang paboritong bahagi ni Cook, lalo na kapag nagyayabang ang mga mayayaman tungkol sa mga fling nila. At itong mga mamahaling alahas sa katawan, mula nang pumasok siya sa buhay ng pagnanakaw. Nabighani si Cook nang makita niya ang mga ito. Naging ibang-iba na ang marangyang mga bagay na ito. Matagal nang may kung anong tukso sa dibdib niya na gusto. Sungkitin ang mga ito at gawing pera para sa pamilya ng dating asawa niya. Matagal na siyang nakahanda rito para makuha ang tawad. Sa pagkakataong ito, iba ang ugali ni Cook sa anak na babae. May pagbabago rin sa pagtrato niya sa nobyo ng bata. 180 pang antas ang pagbati. Jake, ano ba ito? Hello, Uncle Cooper. Pasensya na po tungkol sa kagabi. Medyo nabigla ako roon, pero sana naiintindihan ninyo. Talagang nakakagulat po. Sana ay wala kayong anumang problema. Mas mahalagang hindi na ito mag-iwan ng matagal na pinsala sa inyo. Sana maging maayos na lang ang lahat pagkatapos noon. Oo, sigurado na, after naming ayusin ang anak ng Cup. Tapos, nagkataon pang naka-encounter pa ako ng dating kaibigan dito. Si Sam, matapos hiwalayan ang dating asawa niya, ay nabigyan ng napakalaking bahagi ng yaman. Pero si Cook, ay tiyak na hindi siya ituturing na target ng pagnanakaw. Dahil sa pagitan nilang dalawa, may mas malalim na ugnayan pa. Pasensya na sa nangyari kagabi. Naiinis ako kapag ako ang nasasaktan kahit kaunti. Mas matagal ka pa sana ng kaunti, pero sinama ni Paul. Ang alalay niya kaya nasaktan ako. Talagang pinakulo niya ang ulo ko. Naisip mo ba iyon? Ano ba ang suot niya? Hindi ko napansin iyon dahil halos wala siyang suot. Pero ang punto, kailangan kong maramdaman na tunay akong mahalaga sa kanya. Kung mas maaga lang sana, bibigyan kita ng pagkakataon sa oras. Sa pag-uusap natin, nagkataon pang nakasalubong ko ang isang kakilala dito. Mga magulang iyon ang kalaban sa tennis match ng anak niya. Ang relasyon ng mag-asawa sa bahay ng Spallen ay maayos naman sa araw-araw. Maayos din naman ang lahat, pero ang lalaking ito, libong ulit na mas. Mas mahalagang huwag banggitin ang tungkol sa naging karelasyon ng dating asawa sa tennis club. Sa tennis, kasabay ng anak niya, eksakto sa panahong ito. Kahit sa labas, nakangiti pa rin si Cook na parang sobrang in love, pero sa loob niya, nakaplano na ang paghihiganti. Sa ngayon, ang mahalaga lang, ay ang tingnan ng anak na lalaki. Pagpatak ng tingin sa Cup, agad niyang napagtanto, na itong bata ay gumagamit ulit ng droga at nakatira sa ilusyon. Ay, kakabangon ko lang kanina. Pagkatapos ng kaunting sermonan, sinabi ni Cup sa kanya, na pwede siyang humiram ng sasakyan, na mas malaki, dahil kailangan niyang sunduin ang kapatid niyang babae na may malubhang sakit, para maiuwi siya. Nanay niya lang ang aasahan niya sa Maserati. Doon naman, sa totoo lang, kulang talaga ang espasyo, pero sino? Ang mag-aakala na ang inutang ng anak niya at ibinalik niya, ay isang panglabas-labas na sasakyang puno ng mga ad ng gym, ni Nick. At mabuti na lang, maluwag ang sasakyan. Nang makita ang biglaang pag-uwi ng dalawang magkapatid sa bahay, agad na napansin ng nanay na inchik na ang dalawa ay pinalayas na ng dating asawa mula sa bahay, para hindi na siya manghingi pa ng dahilan at lalo pang mag-init. Sabi niya, kailangan daw kumpunihin ang bahay para makaiwas sa usapan. Pero nang marinig niya, nalilipat na sa apartment ang anak na babae, sa mukha ng babae. Hindi lang naglaho ang saya, kundi napalitan pa ito ng sama ng loob. Hindi siya gaanong nag-aalala sa kalagayan ni Misa, lalo na dahil hindi niya naiintindihan ang iniisip nito. Para sa kanya, pabigat lang si Misa, nakakahiyang. Dala ni Cook habang akyat niya ang bagahe sa taas. Nakita na niya ang silid na inihanda ng nanay para sa dalaga. Hindi na talaga matiis ng magulong pamilya ni Cook. Nauna na niyang sinabi sa magulang ang tungkol sa paglipat ni Misa sa bahay, pero nanatili pa rin ang ganang asal ng nanay. Kaya gumawa si Cook ng mahalagang desisyon. Baguhin ang plano natin. Tara na. Hindi siya mapakali na iwan ang kapatid na babae sa malubhang depresyon sa bahay ng nanay. Dahil doon, lalo lang, lumalala ang kalagayan niya araw-araw. Kaya umupa si Cook ng murang apartment sa labas ng lungsod. Simple lang, pero pwede nang matuluyan si Misa, nang may sariling espasyo at maayos na pagkakaayos. Si Cup ay nakatanggap na ng mensahe tungkol sa pagkikita. Sabi ni Sam, kailangan mo nang umalis. Ako muna dito, sandali. Ayos lang ba? Hindi mo naman kailangan ng magbabantay. Hindi na bata ang kinakatakutan mo. Puntahan mo na ang buhay mo. Cup, hindi na siya nagdalawang isip at agad na tumakbo papunta kay Sam. Nakasuot na siya ng masuyong damit, nakahanda nang maghintay sa labas. Sa gate ng mansyon, nang makita niya ang kakaibang sasakyan na minamaneho ni Cup, si Sam ay nakaramdam din ng matinding kuryosidad at maingat na nagtanong. Ano ba naman itong kalokohan na ito? Sasakyan pala iyan. Kay Nick iyan, astig at sosyal talaga. Salamat,
Pare, gusto mo bang iparada ko yan sa garahe? Mas magandang ideya ito bago ang laro ng tennis ngayon. Kinabukasan, nagsimula ang pagdating ng mag-asawang Spring kasama ang lahat ng mayayamang magulang sa club ay nakaupo lahat. Sa mga upuan ng manonood, kabadong binabantayan ang laban, pero bigla, hindi siya nagpakita roon. Kaya gumawa siya ng isang desisyong walang makakahula. Sinamantala niya ang oras na nanunood ng tennis ang mag-asawang Spring. Pumuslit ako sa kanilang mansyon para isagawa ang pagnanakaw sa mga mayayaman sa Westmont. Hindi pa kailanman ganoon katibay ang pakiramdam nila ng seguridad. Mula sa kandado o alarm system man, hanggang mula sa layo ng pagitan ng kanilang antas sa buhay, nakatira sila sa isang saradong komunidad para sa mayayaman sa paligid. Lahat ng kapitbahay ay mayaman, o kahit papaano sosyal. Kaya hindi nila kailanman inisip na may papasok sa bahay nila para magnakaw, parang umuwi lang sa sarili mong bahay sa malaking mansyon na walang ibang tao, kaya pwedeng kumilos ng maingat. Malakas pa rin ang tibok ng dibdib niya ilang oras matapos matiyak na walang tao, saka siya tuluyang kumilos ng may karanasan sa pagnanakaw. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya halatang kabado o nagmamadali. Wala man lang siyang dala na gloves, at kalmado lang siya na parang naglalakad lang sa sarili niyang bahay. Siyempre, kapitbahay lang din naman niya ang mga iyon dati. Marami na siyang beses na inimbitahan na pumasyal, kaya alam na alam niya kung saan nakatago ang mga mamahaling bagay. Una, diretsahan siyang pumasok sa master bedroom. Binuksan niya ang mga kahon sa walk-in closet ng may bahay. Pero ilang alahas na ginto at pilak lang ang nahanap niya. Hindi naman siya mahilig sa gamit ng babae, kaya hindi niya alam ang halaga ng mga iyon. Kaya kailangan niyang maghanap pa sa ibang lugar. Binuksan niya ang drawer, at sa wakas may nakita rin siya. Ang totoong target niya, isang Richard Mille na automatic chronograph. May natatanging case na kulay rezang ginto at titan, at may exposed na mekanismo at flyback function. Halaga nito ay umabot ng mahigit $225,000. Sabi ko, matagal ko nang hindi nakita si Brad na suot ito, maraming taon na. Ibig sabihin, malamang hindi na niya ito gaanong pinapansin. Baka nga nakalimutan na niyang sa kanya ito. Matapos makuha ito, hindi agad umalis si Cook at pumasok sa opisina ni Spring. Gusto sanang tingnan kung may cash pa o ibang may halaga roon. Pero nang buksan niya ang drawer sa opisina, ang nakita niya ay isang set ng exam at sagot na ginagamit para sa assessment next month. Malinaw na nakaayos na ang pandaraya. Kahit ang dalawang mungkahing paglipat, kung hindi manalo sa tennis ang anak nila, pwede pa rin itong makapasok sa Princeton sa pamamagitan ng pandaraya sa exam. Kinuha agad ni Cook ang telepono, larawan ng buong ebidensya. Ito mismo, ang pinaka-immoral na bahagi ng elite. Laging sinasabi nilang patas ang laban, na basta magsisikap ka, hanggat ka rin sa mas mataas na antas ng lipunan, pero sila mismo matagal nang gumagamit na ng pera at kapangyarihan para nakawin ang lahat. Nang matapos ang mga bagay na ito ng patas, kalmado lang si Cook. Nagpunta siya sa venue ng tennis na para bang walang nangyari. Mukhang panalo na ang laban, parang wala ng problema. Hanggang sa may nangyari at huli na ang lahat. Nabigo ang desisyon ng anak, pero huli na naman ang lahat. Muli, labis na nadismaya ang dating asawa. Siya ang may karelasyon sa labas, pero ngayon, nakatayo siya sa mataas na moral na pedestal para manisi, pero pinili pa rin ni Cook na maging mahinahon. Pero habang lalong umiinit ang laban sa court, napatingin siya ng kusa sa mag-asawang Spreeling. Iba ang pakiramdam noon, parang kakaiba ang pakiramdam kapag nasa tabi ka ng taong kakapasok mo lang sa kanilang bahay para nakawin ang mga gamit nila, at ang relong may halagang $225,000 na nasa bulsa mo lang. Hindi ka talaga nila kilala, sa totoo lang, at hindi ko kailanman kinasusuklaman ang pakiramdam na iyon. Unti-unti, nagustuhan ni Cook ang kilig na iyon. Sa loob niya, may sumibol pang ang pakiramdam ng saya at kabaliwan. Ang batang babae, na hindi umayon sa inaasahan, umasa pa rin sa galing niya sa tennis para manalo, pero ang mag-asawang Spring ay hindi alam na hindi lang sila natalo sa laban, kundi na nakawan pa ng isang Richard Mille, na nagkakahalaga ng $225,000. Nakaka-shock, niyakap niya ang dalaga at kitang-kita sa mukha ang ngiti. Matagal na rin siyang hindi nakita matapos ang laban. Tulad ng dati, nagmaneho siya papunta sa lugar ng Bronx. Dumating ako sa pawnshop ni Lou at binuksan ko ang pamilyar na pinto ng tindahan. Akala mo, sa pagkakataong ito, ganyan na naman si Lou tulad ng dati. Bigyan mo ako ng presyo, tapos bibilhin ko ang relo. Ang relo na ito, pinagplanuhan ko na mismo. Ang relong ito, gusto mong ibenta ng $100,000. Kulang pa ng 100, bago man o luma, hindi basta nabebenta. Kailangang sobrang palido. Hindi niya inaasahan na nang ibigay mo ang relong iyon kay Lou,
Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ang natanggap ko ay hindi presyo kundi pagtanggi, para mahulaan ko kung nawala rin ang mga papeles ng relong ito. Oy, umuwi ka na, nakakasuklam na tao. Baka makapagpahinga na si Lou. Minsan lang ako kumikita sa pagbebenta ng mga nakaw na gamit, pero parang sira ang laro. Sa pagkakataong ito, may iba na namang dala. Pagdating sa mga piling luxury item, kahit sino ay kayang mabasa ang pinagmulan ng mga iyon. Ayos, hindi malinis na transaksyon. Gusto na sana niyang magsalita, pero agad, biglang nauwi sa isang mainit na sigawan sa labas. Galit na galit si Lou. Wala siyang sinabing kahit ano, at tahimik lang siyang tumuro. Kinuha niya ang isang baril mula sa drawer at saka mabilis na sumugod. Sa labas, binuksan niya ang pinto at pinaputukan ang nakakasuklam na lalaking iyon. Putang ina talaga, sobra na, Donnie. Pero binayaran niya ang utang ko. Si Lou, ang babaeng iyon, ang gulo. Ang pangalan niya Donnie, at binayaran niya noon para magkaroon ng pera. Para gamutin ang nanay niya, dinala niya ang tanging alahas na meron siya. Ngayong gusto ng tobyusin ng nanay niya kay Lou ang naisanla, pero kulang pa rin ng $200. Napilitan siyang. Sa huli, si Donnie mismo ang may hawak ng kutsilyo at sumugod sa pawnshop mo. Pwede mong balewalain, o pwede mong pagbayaran sa loob ng 6 na buwan ang ginawa mo ngayon. Lou, pakinggan mo ako. Humihingi ako ng tawad, Lou. Wala rin naman, silang saysay. Kasalanan ko. Hindi na ako babalik. Ako, hindi na babalik pa. Pagkatapos ng maliit na eksenang ito, nasaksihan din ni Cook ang kalupitan at desisyong naramdaman ni Lou. Itinapon niya ang pagiging mayabang at pati ang elegante niyang anyo, at nagsalita siya sa mapagmamakaawang tono. Sa tingin ni Lou, pwede niyang bilhin ang relong ito. Hindi man siya nagdalawang isip na isuko ang puhunan, ang kapalit ay isa pa ring sagot na parang baril ang dating. Maitim at nakakakilabot, napilitan pa rin siyang umalis. Pero, ang hindi niya alam, pagkatapos niyang umalis, ay agad siyang tinawagan ng isang misteryosong numero na si Lou. Ito, ipinapadala ko sa iyo ang plate number ng kotse. Noong gabing iyon, palihim na naman siyang pumasok sa bahay ng kapitbahay at tinipon ang lahat ng mahahalagang gamit. Tapos, itinatago niya ang mga iyon para sa kanila, dahil tao rin siya ng mataas na lipunan. Lagi niyang nagagamit ang agwat sa impormasyon, para timplahin ang eksaktong oras at matapos ang mga pagnanakaw. Perpekto sa bawat pagkakataon. Sa susunod, iba na naman. Pero minsan, hindi lahat ng impormasyon ay nahuhulaan at kontrolado. Kapag may biglaang pangyayari, dumadating iyon sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Nakaawang na agad ang pintuan sa harap. Sa oras na iyon, nasa klase ng self-defense ang babaeng may-ari sa club. Kaya bumalik siya ng bahay ng mas maaga, nang hindi sakto sa oras. Pero nang makita niya ang lalaking kaibigan, na isinama niya pa uwi, lalo siyang nataranta. Dahil ang lalaking iyon ay hindi pala ang may-ari ng bahay, kundi siya. Nakilala niya noon ay ang nobyo, ng dalagang nasa high school. Biglang naunawaan ni Cook, na sa mayamang lugar na ito, walang sino man ang talagang malinis. Paglingon niya, may 2 taong papunta sa kusina. Hindi na siya nakapag-isip ng matagal at napilitang magtago sa cellar ng alak. Pero kahit nasa panganib siya, hindi pa rin niya nakalimutan ang pangunahing pakay niya. Isang bote ng alak sa cellar ang agad niyang napansin. Nakuha nito ang atensyon niya. Ang puting alak na ito ay galing sa paggawaan ng alak na Leroy, isang super premium, na ginawa noong 2313. Iyan ang likhang henyo ni Lalo Bais Leroy, ang itinuturing na reyna ng Burgundy, isang pioneer sa paggawa ng premium na alak. Kilala siya sa pagtrato sa kanyang mga ubasan sa Roman Green na parang mga nilalang, na may sariling personalidad. Iyan mismo, ang alamat na tinatangkilik ng mga nagpapanggap na mahilig sa alak at mahilig magyabang. Harapin natin ang totoo, may mahilig ba sa alak na hindi nagyayabang, kaya handa silang gumastos ng maluwag, ng $32,000 para sa isang bote. Sa presyong iyon, malamang ngayong gabi, hindi rin siya totally lugi. Wala ni kaunting pag-aalinlangan. Sa tamang pagkakataon, ang high school student ay nalulunod. Sa kilig ng pag-ibig, palihim na ninanakaw ang bote ng alak, at sa bandang huli, tumalon sa bintana para makatakas mula sa mansyon. Ang tapang at pag-iingat ay mahahalagang kasanayan ng bawat magnanakaw. Pero sa mismong sandaling handa na siyang tumalon, biglang tumunog ang cellphone sa bulsa niya habang dumaraan siya sa kanal. Nakaakyat na nga, nakabaon pa sa pader, saka pa niya binuksan ang safe box. Si Bonnie ang tumawag para anyayahan siya sa party. Nang malaman niyang ang host ng party ay ang mismong lalaking ng agaw. Siya, si Nick, hindi na nagdalawang isip at mariing tumanggi. Nagulat si Cooper at Elena nang makita nila ako. Oo, walang duda, hindi yun basta desisyon lang ni Cook. Ang ugat ng gulo ay dahil ninakaw na nga ni Nick. Ang asawa mong mahal ang nilayasan mo nang walang sabi-sabi, walang duda.
Hindi pwedeng palampasin iyon at hayaang magpatuloy pa ang lalaking ito. Ninakawan pa niya ang barkada niya at pati isang bote ng alak. Mahal din iyon, at syempre natural lang na ang ninakaw niya ay gawin pang pasalubong para ibigay kay Nick sa party. Halos lahat ng mga sosyal sa lugar ay nagtipon sa party. Ang mga taong ito, umiinom ng alak na parang presyo ay nasa ulap. Ipinagmamalaki ang sarili nilang tagumpay, todo yabang kung umasta. Ang yaman at mga babae nila ang bumuo ng isang masayang larawan ng mundo ng mayayaman, kunwari ay maayos lahat. Ang nakakatawa, ang may-ari pala ng bote ng alak na ito, si Dom, ay nakaupo rin ngayon sa mesa ng handaan. Hindi niya alam na ang bote ng alak na katatapos lang niyang ubusin ay siya rin palang pinupuri doon. Hindi niya alam na niloloko na pala siya ng asawa niya, at hinding-hindi nito bubuklatin ang sikreto, dahil sa isip niya. Ang iniisip lang ni Nick ngayon ay kung paano makalusot ng walang ingay at makapasok sa bahay ng mga taong ito, para gawing pera ang lahat ng mga alahas at gamit nila, para lang may pantustos siya sa sarili, at maipagpatuloy ang marangyang buhay. Sa panlabas kaya sa buong usapan ni Nick, ay parang wala siyang pakialam, hanggang sa si Dom na ang kusang magtanong tungkol sa trabaho niya. Narinig ko na umalis ka na, Bailey Russell. Oo, ako na lang ang gumagawa ng trabaho ko. May sarili akong negosyo, kasama ang pondo ng pamilya bilang investment, sa Dubai. Malaking hakbang iyon, bongga talaga, kaya nagsinungaling na lang siya para tabunan ng totoo, na wala siyang trabaho. Pero dahil sa paulit-ulit na pagtatanong ng mga kaibigan, naunawaan ni Nick na may isang kasinungalingan. Para paniwalain ang mga tao, madalas kailangan ng napakaraming iba pa. Kaya sa huling bahagi ng party ni Cook, bigla siyang tumahimik, hindi na nagsalita pa. Pero si Nick, ang lalaking sumire sa asawa ni Cook ay naging malinaw na kabaligtaran niya sa party ni Boss. Paulit-ulit siyang nagsalita tungkol sa smart toilet na katatapos lang niyang pag-investen, at halatang ipinagyabang pa ang kanyang natatanging NBA suite, habang tinatamasa ang papuri, at pagsipsip ng lahat. Tahimik lang si Cook, nakatayo sa isang gilid, pero determinado siyang humanap ng pagkakataong kunin ang kayamanang iyon para makaganti sa kahihiyan niyang napuwersang maging tahimik, habang ang mga mayayaman ay nag-uusap tungkol sa bago niyang girlfriend, na dati ay ayaw makisali at gusto lang matapos agad ang party, kaya nainis siya. Hanggang sa marinig niya ang dating asawa ni Sam, si Bao, na sumabat sa usapan sa party. At inungkat pa ang relasyon ni Cook at Sam sa gitna ng party. Ang dating asawa ni Sam, ang ugnayan ni Cook at Sam, ay hindi talaga normal. Hindi pwedeng palampasin iyon ni Cook, kaya agad siyang nagsalita ng pumihil. Naku po, Paul, ibang usapan na iyan. Ano ba iyan, Cook? Siya ang nanay ng mga bata ko. Paano mo naman nasabi iyan? Hula ko, ang mga nagtatambayan ay may natutulog kasama ang nanay ng mga bata mo. Pero ikaw, nagdala ka pa sa kanya ng isang bote ng alak na sosyal at mamahalin. Sige na, magpakabait ka naman, bastos ka, hindi na tayo magsisinungaling pa. Paul, hinuhutot niya ang pera ko. Hindi ko alam kung si Sam ba ay handang tanggapin ang katawan niyang mataba, o mas tinatabunan lang iyon ng mahina niyang pagkalalaki. Baka hindi niya alam na karapat-dapat siyang makatanggap ng buong palakpakan. Sa isang iglap, naging magulo na ang buong party. Lahat ay nagkagulo at sinubukang paghiwalayin ang dalawang nag-aaway. Nagkakabugbugan na sila nang makita iyon ng host ng party, si Nick, kaya dali siyang gumamit ng nakakatawang salita para pakalmayin, at unti-unting maayos ang tensyon sa lugar. Pero hindi alam ni Paul na ang tunay na palabas, na iyon ay may mas malaking kapalit, para sa kanya sa hinaharap, at baka mauwi pa sa kulungan, kapag dumating ang malas. Sa likod ng lahat ng iyon, ang kaibigang si Bonnie ay tahimik na nakarating kay Cook, at siya ay matagal nang nakahalata sa mga kasinungalingan ni Cook sa party, na mabait lang siya sa panlabas. Espesyal, na nakipag-ugnayan siya sa isang abogado, sa pag-asang matutulungan si Cook, na mabawi ang perang nailabas mula sa dating kumpanya, pero, bago iyon, may mas mahalaga pa siyang dapat asikasuhin. Naku po, Bonnie, espesyal na bersyon pala ng Spectre iyon. At tumatakbo ng buong lakas sa kuryenteng binili sa akin ni Gray, noong nakaraang linggo birthday gift iyon, pero si Bonnie, wala pa rin. Nakalimutan pa niyang magyabang sa harap ng isang fan bago niya kalabanin. Sa harap ni Cook, samantalang si Cook ay buwan-buwan pa rin nagbabayad ng loan sa bahay para sa ex niya, sa dating asawa niya. Bumili pa si Bonnie ng isang Rolls Royce sa hulugan, isang bayad lang, para sa kanya. Sa lagay ng dalawa, talaga namang, parang langit at lupa. Pagkatapos ng emosyonal na usapan, sabay ang dalawa, agad na nagmaneho papunta sa cafe na nakipagkita sila sa abogado. At ang abogado ay si Maxie, ang ipinakilalang ito ni Bonnie. Hindi rin pala simple ang sitwasyon.
Isa siyang kilalang heavy hitter sa high society. Kapag narinig ng maraming kumpanya ang pangalan niya, kusang, umaatras na sila. Sa bigat ng pangalan niya, parang automatic na, sumuko na lang. Ito na siguro ang huling salbabida para makabalik si Cook sa klase na buhay. Pero ang kahilingan ni Abogadong Maxie ay diretsahan. Nawasak agad ang lahat ng pag-asa ni Cook. Ang usaping legal na ito, nagpresyo ng $200,000 bawat buwan. Higit pa sa haba ng kaso, ang hiling ay umaabot sa $200,000 bawat buwan, mas mahal pa kaysa sa 3 taong tagal ng kaso. Sa kasalukuyang lagay ni Cook, malaking halaga na iyon. At may interes pa, lalo na at sa dami nito, sobrang laki na talaga. At buwan-buwan pa ang singil, parang sinasakal na siya. Sa buwan ng bayad na ganyan, parang nilalagay mo na rin siya sa alanganin. Pero kahit ganoon, napilitan pa rin siyang sumang-ayon. Dahil wala na siyang ibang mas magandang opsyon matapos makaayos sa abogado, kakauwi lang niya. At sa bahay, may bisitang hindi inanyayahan. Ang bisitang iyon, ay walang iba kundi si Lou, ang may-ari ng pawn shop. Sa totoo lang, ang tawag ni Lou matapos umalis ni Cook, noon ay para lang tiyakin ang tunay niyang pagkatao. Ang totoo, sa trabahong ito, pinakamahalaga ang seguridad. Noong una, inakala niya si Cook ay undercover na pulis, dahil sa pulis. Pero ngayon, nabeberipika na niya ang buong background ni Cook. Isang matalinong babae, dating financial hotshot na nawalan ng trabaho, para lang mapanatili ang kanyang imahe. Sa huli, nauwi sa pagiging magnanakaw. Diretso sa kalye ang bagsak, sinabi pa ni Lou kay Cook na ang bawat relo na pangalang, ay may serial number na unique. Isang tawag lang, ang kailangan para agad malaman ang impormasyon ng may-ari ng relo, kahit ang address lang ng bahay. Pero sa pagkakataong ito, si Lou, ay siya mismo ang dumiretso sa pintuan, hindi para mag-akusa sa kasalanan ni Cook, kundi para tapusin ang transaksyon na hindi pa natatapos. Siyempre, may isa pang mahalagang punto. Ang alam ko kung saan ka nakatira. Alam ko ang pamilya mo. Alam ko kung saan ka nakatira. Binabantaan mo ba ako? Huwag mong isipin na bantayan. Parang, isang kasunduan lang iyon na nagsasabing kapag nahuli ka, hindi mo isusubo ang bago mong kaibigan na si Lou. At kung gagawin mo iyon, may kapalit na parusa. Hindi mahihirapan si Lou. Kukuha lang siya ng isang kumpol, ng makakapal na cash at bibilhin muli ang relo na Richard Mille. Mula noon, si Cook ay tuluyan nang napasok sa daan ng pagnanakaw. Wala nang atrasan pagkatapos ng pakikipagkasundo kay Lou. Agad na tumawag si Cook kay Lip, siya ang babaeng nakilala na niya noon, at, dahil sa kanya, nawalan siya ng trabaho. Sinabi niya sa kausap, na magsasampa siya ng kaso laban sa kumpanya kung hihilingin ni Lip, na pumunta sa korte at maging saksi para sa kanya. Pero kapag humarap siya bilang saksi, ibig sabihin noon, ay lantad din ang maling ginawa niya. At dahil dito, mabubunyag, sa harap ng publiko. May kinalaman ito sa dangal ni siya. Ang babaeng iyon, halos walang pag-aalinlangan, agad na tumanggi sa hiling ni Cook. Lalo lang ikinainit ng ulo ni Cook ang pangyayaring ito. Pero ang mas sumakit ang ulo niya ay ang 2 anak na babae, na pumayag ng kumain sa bahay, bigla na namang nag-cancel sa huling minuto. Gusto raw ng babae na makipag-date sa boyfriend niya, at ang anak na lalaki naman ay kailangang pumunta sa performance nila. Niwala man lang pasensya na pakinggan si Cook ng buo at umalis na agad. Dahil dito, labis na naiinis si Cook, at para mapawi ang galit, agad siyang tumawag sa kanyang kasintahan na si Sam. Pero pagkatapos maghintay ng ilang sandali, ang taong kumatok sa pinto ng kwarto ay hindi si Sam kundi ang kasamahan sa kumpanya ni Lip. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating para balikan ang dating usapan kay Cook, kundi para sabihin sa kanya ang isang mahalagang balita sa araw na iyon. Habang nagtatrabaho, ay aksidenteng nalaman ni Cook na ang abogadong si Maxie na kausap niya ay konektado rin pala sa opisina ng amo niyang si Jack. Ang pinakamahalaga, nagkibit-balikat at nagbiro ang dalawa, na para bang matagal na silang magkaibigan. Dahil dito, napagtanto niya, na kung talagang matutulungan siya ni Cook, siguradong hindi magiging problema ang pagharap sa korte. At lalo nitong naisip na kung talagang may naitulong si Cook sa kanya, tiyak na hindi siya matatalo sa korte. Kung may magandang resulta na, nabayaran mo na ba ang reservation fee? Wala pa bang pirmahang kontrata? Sabi mo tatawag ka uli. Grabe, talaga bang patay na ako pagkatapos ng tagumpay na ito? Biglang sipol, clip ng clip, tapos ikot at alis agad. Basta halik lang na mainit bago umalis, tapos biglang naging seryoso. Nagpakita si Sam, yung tao nakaka-rating lang sa kotse para hanapin ako. Kung walang kahit anong naiwan, siguradong may lusot si Cook dito. Kahit ibabad mo pa sa ilog Wongha, hindi huhugasan ang kasalanang ito. Ibig sabihin, ngayong gabi, ang apoy ni Cook ay makakahanap lang
ng ibang paraan para mapatay ito. Sa gitna ng dilim, tahimik na pumasok si Cook sa bahay ni Nick, parang bihasang magnanakaw. Pumasok siya sa bahay na minsan niyang tinirhan. Sa pagkakataong ito, isa lang ang target niya. Ang NBA Championship ring na laging ipinagmamalaki ni Nick, kahit marami ng karanasan si Cook sa pagnanakaw, gayunpaman. Sa ganitong pinong trabaho tulad ng pagbubukas ng kandado, siya ay bulag pa rin. Buti na lang, sa social media, malakas ang loob niya. Hindi ito mahirap, sabi ni Cook matapos tingnan ang tutorial sa pagbubukas ng kandado sa TikTok at matuto habang ginagawa. Matapos ang ilang sandali, talagang nabuksan niya ang glass cabinet. Habang lihim siyang natuwa, biglang sako na pa rin bang mangyayari o hindi, naisip ni Cook na balang araw. Mahuhuli rin siya, pero hindi niya inasahan na siya pa ang makakakita sa dating kasambahay na nahuling-nahuli, pero ang pangyayari ay umabot na sa puntong ito, kaya napilitan ding umamin si Cook. Hindi akalain ni Cook na may baril din si Elena, pero dala niya iyon. Hindi para pumatay, kundi para pangontra lang. Ngayon, iba na ang usapan ng may-ari ng bahay. Ang dalawang tao ay magkaiba ang estado sa buhay, pero sa totoo lang, parang magkasosyo rin sila. Madalas gamitin ni Elena ang libreng oras, para palihim na kumuha ng ilang maliliit na gamit ng may-ari ng bahay. Si Elena lang naman ang hindi nakaamoy na may tao pala, na kasing talino niya pero kasing labo rin niya. Sa ring na championship ni Nick, hindi pa nasasabi ang pagbebenta nito. Sa totoo lang, hindi naman importanteng sino ang bibili. Ang mahalaga, kapag napansin ni Nick ang nawawalang singsing, ang unang hinala niya ay siguradong si Cook. Hindi lang basta galit si Cook, iniisip niya rin ng malalim. Gusto lang niyang nakawin ang pinakaimportanteng bagay ni Nick, bilang ganti sa agaw na naging dahilan ng pagkasira ng kasal niya. Akala ko, si Elena ang pipili ng paraan para ipaalam sa pulis, pero hindi niya inasahang may twist pa ang lahat. Ako na ang magtatago ng sikreto mo. Salamat. Hello, hoy, ano ka ba? Magkasama na tayo sa trabaho, isang dating kasambahay at isang fund manager. 2 tao na, parang walang pagkakapareho, pero ang totoo, naging isang super magnanakaw na duo, malinaw ang mga patakaran. Ang social circle at mga gawin ng mayayaman ay naging bentahe nila. Natural na talento nila ang madaling makapasok sa mga vilya. Samantalang si Elena, bilang dating kasambahay, may sariling koneksyon siya sa hanay ng mga kasambahay. Minsan, nagtitipon sila para magbahagi ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga amo, gaya ng anong bahay, ang nagtatago ng mahahalagang gamit at anong alahas ang madalang isuot ng babaeng may-ari, o kung saan siya nagbabakasyon. Lahat ng impormasyon ng mga mayayaman sa lugar na iyon, hawak nila. Masasabing ito ang buhay na mapa, para sa mga operasyon nila sa pagnanakaw. Siyempre, si Cook ay hindi naman walang paghahanda. Marami siyang ginawa, gaya ng pangharang sa signal ng Wi-Fi at pagsira sa camera. Sa mismong sandaling iyon, sobra ang kaba ni Cook. Kapag nawalan ng signal ang camera sa loob ng bahay, agad itong mamamatay. Kaya naman pwede nang pumasok si Cook ng todo bilib sa sarili, sa loob ng vilya. Sa gabay ni Elena, sa wakas ay nakuha rin ni Cook ang mga alahas at mamahaling bato ng babae. Ang halaga nito ay hindi hamak sa mga mamahaling relong iyon, sa totoo lang. Dahil sa dami at iba-ibang design, ang babaeng may-ari. Sa prinsipyo, hindi niya mapapansin agad sa loob ng maikling panahon. Posible pang ang hindi na niya mapansin ang pagkawala nito. Ganyan ang naging takbo, sa tulong ng pagkakaunawaan nilang dalawa sa mga sumunod na araw. Natapos na nila ng perpekto ang buong pagnanakaw na ito. Sa isa pang kaso, mga alahas, lupa, mamahaling gamit, gintong bar o anumang may halaga, lahat pwedeng maging target nila. Sa dami ng mga nakaw na gamit, lalo pang dumadalas ang pagpunta ni Cook sa pawn shop, naging mas madalas din ang bentahan ng mga gamit, at sa panahong iyon, ganap nang nagbago si Cook, mula sa isang dating magaling na tao, naging isang profesional na magnanakaw siya. Magkasundo silang hatian ng kita, tig-5 ang bawat isa. Sa maikling panahon, pareho silang nakapagkamal ng malaking pera. Hindi na rin sila nababahala sa buwan ng hulog, at sa gastusin sa bahay at pang-araw-araw na bayarin. Bukod doon, nakakuha pa siya ng maliit na itim na pondo para sa sarili niya, pero sa puso niya. Ang kasakiman ng tao ay walang ilalim kapag may nakawan. Ang isang pagnanakaw ay hindi na nakakatugon sa matagal ng uhaw. Kay Elena, nagmungkahi ang dalawa ng isang matapang na plano. Mas matindi pa, gusto niyang ipakilala ang kaibigan niya at isama siya sa grupo nila. Nagtrabaho si Leo sa kumpanya, na pinakamalaki ang seguridad sa lugar, at ang security system ng halos lahat ng residente sa Westmont ay ipinagkatiwala dito. Sa kumpanyang ito ang pag-install at pag-maintain. Ibig sabihin, hawak ni Leo ang mga secret code ng security system ng bawat bahay sa lugar. Kaya nga,
Kahit ang mga residente ay pwedeng kontrolin ang mga sistemang ito. Mula sa malayo. Gusto sana niyang may sabihin, pero hindi pa. Siya nakakapagbukas ng bibig, napaalis na siya ng kalaban ng tuluyan. Hindi, hindi ko hahayaang mapahamak ako at itapon sa basurahan. Sa gulong ito. Hindi ka lang basta mapapahamak, mas malala pa. Kailangan mo lang ibigay ang mga alarm code ng mga bahay sa paligid, at kami na ang bahala. Magbabayad kami sa iyo ng $5,000 bawat code. Ano pa ba? Sige na, kahit tutol si Leo. Nakapagpasya na si Elena, bumili ng isang code sa halagang $5,000. Sa totoo lang, noong una, nagduda si Cook dahil alam niya na habang dumarami ang may alam sa lihim na ito, mas tumataas din ang panganib na mabuking. Pero alam din niya, habang lumalakas ang alon, mas delikado ang laro. Kaya pumayag na rin siya ng palihim sa pasya ni Elena. Sa sumunod na usapan, nalaman ni Cook sa wakas ang pakay ni Elena sa trabahong ito. Si Elena ay isang Dominican, at ang pangarap niya ay ang makamit ang pagsisikap na makapamuhay sa Amerika. Ang tanging gusto niya ay may ahon ng mga magulang niya at mabigyan sila ng magandang kapalaran. Para matupad ang pangarap na ito, kailangan niya ng napakalaking halaga ng pera. Ito ang bilang na kinikita niya bilang kasambahay sa ilang buhay man ay hindi niya maipan ng mabilis. Kaya ang tatlo ay nagsimulang kumilos ng magkakasama para sa susunod na target. Una sa lahat, ang ibinigay ni Leo sa kanila ay ang bahay ng isang hacker sa lugar. Isa itong mansyon na sobrang taas ng seguridad kung itatambal sa tamang panahon. Noong bago pa sumali si Elena, talagang hindi sila basta-basta makakapasok dito. Pero sa pamamagitan ng network ng impormasyon ng kasambahay ni Elena, nalaman nilang ang babaeng hacker ay kolektor ng mga Hermes bag na sikat sa lugar. Sa aparador niya, may nakaimbak na napakaraming limited edition na bag, higit pa ang halaga dahil hindi niya makuha ang pinakabagong Birkin model. Kaya galit na galit siya hanggang sa hindi na niya pinapansin kahit ang mga lumang bag na ito. Ibig sabihin, kung may madampat si Cook, kahit alin na bag, sa maikling panahon ay hindi ito mapapansin ng babaeng hacker. May kaunting alam din si Cook sa brand na ito. Noong una, si Hermes ay simpleng workshop lang ng mga produktong balat at gamit sa kabayo, at kalaunan ay lumipat sa paggawa ng mga handbag, na nang lumaon ay naging simbolo ng luho. Pagkatapos, ay biglang sumikat, at naging bag na pinapangarap ng lahat ng babae. Pero ang problema ay, ang mga bag na ito ay hindi basta pasok ka lang sa tindahan at bibili. Pwede. Kailangan mong sumabay sa laro ni Hermes. Ibig sabihin, gumastos ng $10,000 para sa alahas at accessories o tinatawag pang kailangan mong magpakitang gilas para lang mapasama sa listahan nang naghihintay sa pribilehiyong makapaglabas ng mahigit $50,000 para sa isang bag. Kasabay noon, hawak pa lamang ni Cook ang bag sa loob ng kwarto nang biglang tumunog ang alarm. Napatigil si Cook at biglang napagtanto na may pangalawang alarm system pa rito. Akala niya tapos na, akala niya ligtas na siya, pero hindi pa pala. Talagang nakaka-stress, at hindi gumagana. Ay, grabe, ano na ang gagawin ko? Umalis ka na riyan, bilis, bago pa ako maipit. Nako, hindi mo rin pala nakalimutang dalhin ang Birkin bag. Anong bilang nilang dalawa ay hindi nila naisip na ang code na ibinigay ni Leo ay pwede lang mag-disable sa pangunahing security system ng malaking pinto, pero hindi sa hiwalay na alarm system ng dressing room. Buti na lang, si Cook ay malinaw nang naunawaan ang kabuuang ayos ng mansyon, kaya nakatakas siya. Pero paglabas niya ng bahay, sinalubong agad siya ng isang malaking aso na nakalabas ang pangil at kinakalmat ang hangin. Mas nakakatakot pa, mula sa malayo ay naririnig na ang sipol ng pulis na humahabol. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa hula niya. Kagat ng aso at akyat ng bakod, si Cook ay gusto lang makaalis agad sa kahibangang ito. Pero kahit 2 paa ka pa, hindi ka pa rin tatakbo ng mas mabilis kaysa sa 4 na paa. Ang malaking aso ay mabilis siyang naabutan, at mahigpit na kinagat ang binti niya. Sa gitna ng kagipitan, napilitan si Cook na gamitin ang tanging Hermes Birkin bag sa kamay niya bilang sandatang pampukpok, at malakas na pinukpok sa ulo ng aso. Pero ang hindi niya inasahan, ay binitiwan ng malaking aso ang paa niya. Lumingon ka sa Hermes Birkin, saka tumalikod at tumakbo. Sabihin na natin, isa talaga itong magandang aso. Malungkot ang isip ko, pero hindi rin naman masakit ang mga paa ko. Malungkot ang isip ko sa bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay tumakas. Pero ang problema, naligaw na naman ako ngayon. Sa pamilyar na distrito ng mga villa, maririnig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Mula sa paghatak hanggang sa pagbagsak, napilitan akong tumakbong parang buhay ko ang kapalit. Sa unahan, alam ko na kapag nahuli ako, mas gugustuhin kong mabuhay ng walang dangal kaysa mawala ito. At lalo kung ayaw pang tuluyang itapon ang anyong ito.
para harapin ang mga hinayupak na iyon ngayon, tapos na. Parang langaw na nawalan ng ulo, nagkakagulo sa buong lugar. Sa mga vilya sa Westmont, sa likod ay mga pulis at security. Humahabol ang mga bantay na parang mga asong ulol, buti na lang nandyan si Elena. Siya ang nagkokontrol mula sa malayo sa pamamagitan ng headset, hindi ba? Baka mahuli ka agad sa isang iglap, pero ang totoo, takot ka lang. Ano man iyon, dumating agad ng makasingit ang hinayupak na iyon sa gilid ng hanay. Nalaglag din ng hindi sinasadya ang headset niya. Sayang, sa puntong ito, si Kupo na lang ang huling susubok. Kapag nagkamali ka ng kaunti, isa ng malaking kapahamakan. Siguradong ito na ang pinakamadilim na sandali ng gabi, para kay Kupo. Pero sa mismong oras na akala ni Kupo ay siya na, ang makakalusot, mahirap nang makatakas. Nakaabang na ang kotse ni Elena, at nang humarap siya roon, iyon ang pakinabang ng pagiging maingat. May kasamang laging pwedeng hamatap sa inyo kapag kailangan. Sa mahalagang sandali, mabilis na minaneho ni Elena ang kotse papasok sa gate ng villa. Tapos pinatay ang makina at ilaw. Ang buong operasyon, tuloy pa rin. Baka sakaling kumita ng malaki, pero sa huli, naging ganap na kabiguan. Hindi lang si Kupo ang hindi nakakuha kahit isang sentimo, nakagat pa siya ng aso at nasugatan sa paa, at muntik pang mahuli ng pulis. At lahat ng ito ay dahil sa maling impormasyon, maling ulat ni Leo. Malinaw na nakatanggap siya ng bayad pero hindi naman tinupad ang responsibilidad. Kaya ayaw ni Kupo ng dagdag pang kasabwat. Pero ngayon, ay hindi pa panahon para panagutin si Elena. Nakabili na siya ng gamot online. Ingat na ingat niyang nililinis ang sugat ni Cook, pero wala talagang oras si Cook para magpahinga dahil may mas mahalaga pa siyang gagawin ngayon. Ngayong gabi ang birthday party ni dating Mrs. si Mela. Kahit wasak na ang samahan nila, bilang ama ng dalawang bata, kailangan pa ring dumalo si Kupo. Sa party na ito, ginalugad ni Kupo ang ex niya sa gitna ng mga tao, at ang dalang birthday gift ay naihanda na, pero inabot niya iyon ng maaga bago pa makapagsalita si Nick, para hindi na umabot sa gulo at agad umalis sa lugar. Ayaw niyang mapahiya, kaya dali-dali siyang umalis sa eksena. Ang dahilan kung bakit siya dumalo sa party ay para kilalanin ang mga nakaraan. Pero ang paglayo ng maayos at magalang ay para mabuhay siya ng mas maayos. Sa ngayon, ito na ang kanyang tahimik na pagtrato kay Sam. Matagal na niyang nilalayuan ang sarili, at sa pagkakataong ito, ang walang tigil na mga pagtatangka ni Cook at Sam ay hindi rin nasiyahan si Sam sa relasyon nilang dalawa. Pero sa totoo lang, madalas nang nagmungkahi si Sam na bumuo sila ng tahanan kasama si Kupo, ng pamilya, pero lagi lang siyang binabaliwala ni Kupo. Sapat na iyon. Sa tingin ko, malamang malayo na tayo, hanggang dito. Kaya huwag na huwag kang mangarap ng kabayo pa. Wala pa tayong kahandaan para sa kahit anong seryoso. At least, hindi iyon tungkol sa akin. Hindi, ako pwedeng maging isang lalaking may asawa at nanglalandi sa katanghaliang gulang. Hindi iyon ang iniisip mo tungkol sa akin, Sam. Sa malamig na puso, sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang lisanin ang lungsod na ito magpakailanman. May sasabihin pa sana si Kupo, pero hindi na lumingon si Sam at umalis. Iyon lang ang naunawaan ni Kupo. Hindi niya inaasahang sa ilang sandali lang, dahil sa dating asawa ni Sam, haharap si Kupo sa sentensyang ilang dekada sa bilangguan. Nagkakapatong-patong na talaga ang problema, at hindi pa niya naayos ang usapin ni Sam, si Kupo ay ipinatawag na sa paaralan. Lumalabas na, ilang araw bago nito, inanyayahan si Hunter na pumunta sa isang party. Nagdala pa siya ng candy, na ipinamahagi sa mga kaklase. Hindi nila inakalang mahuhuli sila ng paaralan, sa mismong lugar. Sa huli, ito pala, ay ugaling aristokrata ng eskwelahan. Ang pagtrato ng paaralan sa mga ipinagbabawal ay walang awa. Agad nagpa siya ang principal na paalisin si Hunter sa paaralan. Pero may pagkakataon pa ang sitwasyon na maibalik sa dating halaga para maitabing parang walang nangyari. Ito ay $240,000. Naku po, $240,000. Para kay Kupo noon, isa lang iyong maliit na gastusin, pero para kay Kupo ngayon, ito na marahil ay halagang abot langit, para lang hindi siya sumbatan ng dating asawa. Ang totoo, wala na siyang trabaho, kaya napilitan si Kupo na kailangang tumanggap siya, pero sa mga nakaw lang siya umaasa. Paano niya pa malalaman kung kailan sapat na ang naipon? Kapag masyadong malaki, napipilitan ka ng sumuong sa huling baraha. Sa wakas, gumawa si Cook ng isang mahalagang desisyon. Desidido siyang pagdiskitahan ang mga obra niyang pangsining. Alam na alam niya ang halaga ng mga iyon, simpleng-simple lang. Isang painting na nagkakahalaga ng 10. Ilang beses na nilang tinangay ang mga relo at alahas na mamahalin. Pagkarinig ni Lo, ang una niyang payo ay huwag ituloy. Dahil ang mga namamalengke sa sining ay isa sa mga pinakamalulupit na tao sa black market. Talagang ayaw niyang madikit sa mga taong iyon.
Pero sa mismong harap niya, nakatali na siya sa sitwasyon. Kailangan na niya ng malaking puhunan ngayon, at wala na siyang pagpipilian. Kahit interesado pa ang iba, pwede pang itaas ni Cook ang presyo. Ang babayaran ko kay Lou, ibabawas ko pa sa kanya, 10% lang. Wala na siyang kailangang galawin. Ang kailangan ko lang ay ang pagpapakilala. Ako na ang kikilos. Ako na ang gagalaw ng todo, at doon ako kukuha. Dagdag pang 20%, at kung magka-problema, ewan ko sa iyo, hindi ko alam kung sino ka, pero kailangan mong makinig. Malinaw dito, kung gagawin mo ito, gawin mo sa paraan ko. Kahit labag na labag sa loob mo, sa bandang huli, pumapayag pa rin siya. Ibig sabihin, nasa ilalim siya ng impluwensya. Kay Cook, sinimulan nilang kumilos sa isang art piece. Matagal na nilang napagplanuhan, sabay nilang inalis ang frame. At kinuha ang peke, eksaktong kopya, kapalit ng original. Nauna nang pinalitan para gawing palabas ang buong nakaw. Napakalinis ng takbo ng operasyon, walang kahit anong sablay. Matapos nilang tiyakin na walang bakas na naiwan, palihim silang umalis ng mansyon. Ang tanging layunin ay gawing pera ang lahat. Pagkatapos magnakaw, agad nilang ibinigay ang tunay na painting sa black market boss na ipinakilala ni Lou, si Chris. At ang pagtapos sa misyon ay ibig ding sabihin na pwede na silang pumunta sa isang high-end na club na puno ng mga eksklusibong bisita. Siksik sa ilaw, ang ingay ng musika, at nakakabingi ang saya. Lahat ay umiinom at nag-uusap, mukhang ang ganda ng samahan. Pero sa ilalim ng ngiti, may mga alon ng tensyon na palihim na umiikot. Makalipas ang ilang linggo ng pag-inom, tuluyan nang lumabas ang tunay na kulay ni Chris. Lasing na siya, at nagsimula ng kumilos ng bastos. Sinimulan niyang lapitan si Elena, may halong paghamak ang mga salita. Noong una, tiniis lang ni Elena ang pambabastos. Ayaw niyang masira ang buong deal dahil lang sa maliit na insidenteng iyon. Magalang niyang iniiwasan ang pakikialam ni Chris. Pero hindi lang itong gago marunong tumigil. Lalo pang ang nang ulit na parang walang bukas. Hindi niya sinasadyang mapansin ito ni Cook, at hindi siya pinaligtas ni Cook. Kahit ano pa, sumugod siya at bumitaw ng isang suntok, diretso sa mukha ni Chris. Grabe ka, sinuntok mo ako, masakit ha. Sige na, nakuha ko na ang babala. Akala niya noon, parang isang bayani siyang sasagip sa dalaga niya. Akala niya, aayos pa ang relasyon nilang dalawa ng isang hakbang. Hindi niya inasahan na si Elena pa ang manunambat sa kanya. Ano bang iniisip mo? Wala akong ginawang mali. Na-inspection ko na, at hindi naman mukhang ganoon. Sa akin, alam mo ba ilang beses na akong nasangkot sa mga lalaking nakikipaglandian sa mga sensitibong lugar? Ganyan lang ba? Hindi mo ba talaga alam? Dahil lalaki ka, sinusubukan ko lang naman tulungan ka. Naiintindihan mo ba? Pakiusap, sa susunod na gusto mong sabihin. Hintayin mo muna kami hanggang makuha namin ang pera. Iyan na ba ang dahilan kung bakit ka galit? Nagbibiro ka ba? Hindi naman ito malaking issue. Hindi ba pwede tayong magnakaw ng iba? Kailangan ko ng perang iyon. Akala ni Lou noon, kayo ni Elena, ay pareho lang na klase ng tao, pero sa totoo lang, magkaiba kayo. Nang malayo, ang pagnanakaw ninyo, ay para mapanatili ang mukha mo, samantalang si Elena magnakaw, ay para lang mabuhay. At ang suntok na ito ni Cook, hindi lang biglang nagkakahalaga ng $240,000, kundi ibig din sabihin, hindi na niya mapapasa ang bayad sa paaralan ng anak niya. Noon, ito na lang ang natitirang sandalan niya. Si Sam iyon, ang lover niya. Balak sana ni Cook na imbitahin si Sam, na magpalipas ng mainit na gabi, pero hindi niya inaasahan, na umalis na pala siya sa lungsod. Ang pag-alis ni Sam ang nag-iwan sa akin ng pagpipilian. Pwede akong uminom ng napakaraming scotch, at matulog na lang habang nanunood ng Criterion Collection disc sa bahay, o pwede akong pumunta sa bahay niya para kumita ng kaunti. Halos wala nang pagdududa si Cook kaya pinili niya ang ikalawang opsyon, at tama. Ang desisyong iyon ang tuluyan ng nagtulak sa kanya sa bangin. Mula noon, para na lang siyang karaniwang dumaraan sa bawat bahay. Dating kwarto para hanapin ang lahat ng may halaga. Pero ngayon, pagkalma niya, doon palang naisip ni Cook. Nasa tabi niya ay may bangkay pala. Ang ex-asawa ni Sam noon. Ang magnanakaw, kapag nahuli, palaging talo lang naman. Puwersado at desperado. Pero ngayon, napasok uli siya sa isang kaso ng pagpatay. Kapag nabisto siya, bubulok siya sa kulungan habang buhay. Mabilis na gumamit ng disinfectant para linisin ang eksena. At sinikap niyang burahin ang lahat ng bakas ng naiwan niya matapos gawin ang lahat ng ito. Mabilis siyang tumakas pa uwi, nagmamadaling hinubad ang lahat ng damit, at isinubo sa washing machine. Kailangan niyang ayusin agad ang lahat ng bakas na pwedeng magkapahamak sa kanya, habang maaga pa. Mabuti nang naupo siya sa bakanteng sala, buong katawan, na nanlalamig, walang buhay ang tingin. Sa huli, naunawaan din niya, na mula nang inilabas niya ang kamay niya para magnakaw. Noon, nakapasok na siya sa isang daang walang balikan.
Akala niya noon, kaya niyang kontrolin ang lahat, at may lihim ito sa lahat, pero minamaliit niya ang galing ng pulis. Sa mayaman na komunidad, ang bangkay ay ng lalaking may-ari ng mansyon. Sa ulo at katawan niya, may 3 sugat mula sa bala, at sa tansya, pwedeng matukoy, na isa itong pagpatay na may motibo matapos ang pagsusuri. Mabilis na napansin ng hepe ng pulis ang kakaiba sa krimen. Halatang may mga bakas na nilinis gamit ang disinfectant, at ang paglilinis ay ginawa ng sobrang halata na hindi ito gawa ng isang propesyonal na mamamatay tao. Pagkatapos ng masusing investigasyon, sa huli, ikinulong ng mga pulis ang pinaghihinalaang tao. Si Cook, dahil lang noong party ilang araw bago, ay nakita ng lahat na nagkagulo siya ng husto kay Paul, na may di malinaw na dahilan. Agad na pumunta ang pulis sa bahay para magtanong, at linawin ang dahilan. Si Cook, mabilis lang na nagpanggap na kalmado, at nagsinungaling na biruan lang iyon ng magkakaibigan. Batay sa taon ng karanasan sa pagresolba ng kaso, ramdam agad ng hepe ng pulis, na may itinatago si Cook. Kaya, tinapatan niya ito ng tanong tungkol sa relasyon ni Cook at Sam, isang taong hiwalay na at isang taong malapit ng mahiwalayan. Sa tingin pa lang, halatang may relasyon silang tinataguan. Ang tanong na iyon ay direktang nagpaagos ng malamig na pawis kay Cook. Kapag nabisto ang malabong relasyon nila ni Sam, lilipad agad pataas ang hinalang siya ang pumatay sa kanya. Sa malapitang tingin, totoo nga ang puntong iyon. Kung sa panig ni Cook ay walang madapuan ng lamat ang hepe ng pulis, ang tinututukan niya ay ang dating asawa ni Paul, si Sam. Mabilis nilang inalam na si Paul ay bumili ng life insurance package 3 buwan na ang nakalipas, na nagkakahalaga ng $20 milyong, at ang nag-iisang makikinabang sa paketeng iyon ay si Sam. Delikado talaga ito, at mahirap nang hindi paghinalaan, na ang motibo ni Sam sa krimen ay si Sam lang din. Pero may perpektong alibay siya, kaya hinarap niya ang mga tanong ng hepe ng pulis nang walang kahit kaunting pagyanig. Noong gabing iyon, agad tumawag si Sam kay Cook. Magkapatid sina Cook at Paul, samantalang matalik na magkaibigan naman sina Sam at ang dating asawa ni Cook. Ang lihim nilang relasyon, kapag sumikat ang liwanag, ay tiyak na magpapahamak sa kanilang dalawa, at haantong sila sa walang takas na trahedya. Pagkatapos nilang mag-usap, nagkasundo silang kailangang manatiling tikom ang bibig tungkol sa lihim na ito. Pagkatapos, dinala ni Cook ang buong suot niya noong gabing nangyari ang pagpatay, at sinunog ng tuluyan, sinikap niyang burahin ang lahat ng baka na pwedeng bumalik sa kanya. Ang mga ginawa niya ay isa lang talagang barya para sa mas malaking problema. Ang libing ni Paul ay ginanap sa oras, at halos lahat ng mayayaman sa lugar ay dumating para magbigay galang. Hindi rin nagpahuli si Cook sa libing. Halos kumpleto ang presensya ng mga taong mayaman, at kakaupo lang niya ay may natanggap na tawag mula sa kapatid niya. Sa tono pa lang, sa kabilang linya, halatang nagmamadali at balisa siya, kaya agad na pagtanto ni Cook na may masamang nangyayari. Kahit hindi siya ang direktang salarin, kapag ang relasyon nina Cook at Sam at ang usapin ng pagnanakaw ay mabisto, na kahit anong paliwanag pa, wala na siyang ligtas na sasabihin. Kaya agad siyang naghagilap ng sikat na abogado sa mayamang distrito, ang huling pag-asa niya na maaaring maging tagapagtanggol niya at linisin siya sa mga hinala. Pero dahil wala na siyang pera sa kamay, sana man lang ay pwedeng utangin muna. Pagkarinig niyon, hindi na siya nag-isip, at mariing tumanggi, bago pa man pag-usapan ng iba pa. Matagal nang wala nang masyadong pakialam si nanay at si Cook sa isa't isa, lalo na sa gusto lang ni Cook na makinabang. Naabot na nito ang hangganan ng pasensya niya. Dumating na sa puntong ito, napilitan na ring gumamit si Cook ng dahas. Sige na, aminin mo, hindi ko akalaing sinabi ko na pala. Para malinaw, nang sabihin ko na dapat niyang akuin ang kasong ito. Hindi ito paghingi ng tawad, utos ito. Utos ko sa iyo na akuin mo ang kaso ko, dahil, kung hindi mo gagawin, sasabihin ko kay Dom na natutulog ka sa nobyo ng anak mo. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagkataon lang na tumawag si Cook. Isang baso ng tsaa, pinuntahan na ng hepe ng pulis ang pintuan para hanapin ka. Kamakailan lang, sa totoo lang, nang naghahanap ang hepe ng pulis ng ebidensya sa bahay ni Sam. Bigla niyang natagpuan sa silid ng bata ang isang manika, ang larwang may nakakabit na kamera, na dati namang gamit sa bahay ni Sam para bantayan ang bata, pero aksidente nitong naitala, ang boses ng isang lalaking hiwalay na, ng isang babaeng halos hiwalay na rin, sa gitna ng gabi, magkasama sa iisang bahay na puno ng lihim, kung saan, kahit walang sinasabi, malinaw na sa hepe ng pulis. Agad niyang naunawaan ang relasyong ito at ang ginawa ni Cook, kasama ni Sam, mas lalo pang tumindi ang pagtatago nila. At ang hinala ng hepe ng pulis kay Cook, kaya hindi siya tumigil at dali-daling tumakbo papunta sa bahay ni Cook para halughugin ito, kahit na sinunog na ni Cook ang damit.
na iyon para linisin ang lahat, pero nakakita pa rin ang hepe ng pulis. Sa loob ng trunk ng isang seryosong bagay. Natagpuan namin ito sa sasakyan ni Ginoong Cooper. Hoy, kaibigan, huwag ka nang magsalita pa. Wala nang sinabi si Cox sa korte, inamin na niya ang lahat ng paratang at humiling ng absolutong paglilinis ng pangalan niya. Sa buong paglilitis, si Sam lang ang nakatutok sa kahihinatnan ng hatol niya. Kahit ang mga pinakamalapit kay Cook, walang ni isang dumating para dumalo. Si Cook ay laging tutol sa lahat ng paratang, at dahil hindi nakahanap ang pulis ng direktang ebidensya, may pagkakataon pa siyang makapagpiyansa. Pero ang piyansa ay umabot sa $250,000 para sa isang cook na ubos na sa pera. Sa ngayon, siguradong malaking halaga na iyon. Ang ikinagulat ni Cook, ang isang misteryosong tawang nagbayad ng piyansa para sa kanya. Sino pa ba, kundi ang kanyang ama, marahil dahil nakasanayan na niya ang pagiging suwail at walang pakialam ng mayayaman. Sa sandaling iyon, mas pinahalagahan pa ni Cook ang pagkakaibigan niya kaysa dati, kahit na sa buong biyahe, hindi sila halos nag-usap. Pero ang tiwalang nagmumula sa dugo ay mas mahalaga kaysa kahit anumang salita. Sa mga sandaling ito, mas pinahahalagahan ni Cook ang ugnayang ito kaysa kailanman. Kahit sa buong biyahe, hindi halos nag-usap ang mag-ama. Pero ang tiwala ay nagmumula sa dugong magkakamag-anak. Ang mga salitang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa libo-libong pangako. Palagi mong iniiwan ang bata sa bahay ni Mela, pwede mo bang tanggapin ang malamig na tingin at panlalait ng mga tao sa paligid? Pero hindi niya matanggap na ang anak niya ay itinuring siyang mamamatay tao na parang iyon na mismo ang pagkatao mo. Magpaliwanag ka ng kaunti. Puro salita lang naman iyon ng dating asawa, lakas naman ng loob. Nabigyan si Cook ng isang suntok. Ang babaeng iyon, nagtaksil sa pag-ibig niya noong una, at ngayon, sa mismong sandaling ito, siya pa rin ang nakatayo sa mataas na pedestal ng moralidad. Tapos ano gagawin niya sa akin dito? Aba, simpleng gulo lang to, hindi ba? Gusto ko lang makipag-usap sa mga bata, walang ibang pakay. Hindi ko alam iyon. Baka gusto lang niyang alamin kung kumusta ang pag-aaral nila sa paaralan, o baka gusto niyang sabihin sa kanila na hindi kriminal ang ama nila. Mela, kilala mo ako, at alam mong hindi ko gagawin iyon. Hindi ko gusto ang ganito. Hindi ko alam. Ano ba talaga? Kanina ka pa ba nagloloko sa akin? Hindi ko alam kung gumagawa ka ba ng kalokohan. Ako, hindi ko maintindihan kung bakit ilang araw na ang nakalipas ay ang mga anak mo. At nakita ko na naman siyang binugbog at kinadenahan. Sabihin mo na ang lahat ng alam ko ay dahil ikaw ay inaresto dahil sa kasong iyon. Si Cook, baka sa mukha ang pagkagulat, wala siyang nagawa kundi umuwi ng bigo, doon sa katatapos lang nilang sumailalim sa masusing pagsisiyasat. Ang bahay ng pulis ay agad na naging isang magulong-gulo. Si Cook, nang makita niya ang eksena sa harap niya, bigla niyang naunawaan ang itinatagong kapahamakan niya. Itago mo ito sa ilalim ng lupa, huwag na huwag kang mahuhuli. Pero takot siya sa anumang bagay, lalo na sa salaping hawak. Kung itatago mo ang pera sa safe, hindi ito magliliparan. Pero kung ang perang ito ay makita ng pulis sa investigasyon, tiyak na babanggitin nila iyon ng direkta kung sakali, na hindi nabanggit ng pulis ang bagay na iyon, malinaw na. Ang halaga ng pera ay hindi kinuha ng pulis, kaya isipin mong mabuti. Isipin mo, inuna ni Cook na paghinalaan si Lou na may-ari ng sanglaan. Nasaan na ba ang babaeng iyon? Abala siya. Ayaw kanyang makita. Mukha ba akong nagmamalasakit sa ganyan? Tama na yan. Maaari tayong mag-usap ng maayos, ibaba mo yan. Halika, mag-usap tayo ng parang tao. Pero, sa kabila ng pagtatanong ni Cook, deadma lang si Lou. Sumagot pa siya, araw-araw lang siyang nakaupo. Dito, ang dami nang nagdadala ng pera sa pintuan niya. Bakit pa siya magpapagod? Ang magnakaw sa paraang nakakalito, at kumita ng ganito. Bagamat masakit sa pandinig, may punto si Lou. Sakto, nanggigigil si Cook dahil sa pera. Ang kasintahan mong si Sam, at ang dating asawang si Mela ay nag-aaway na. Kahit ako mismo ay hindi na alam kung paano aayusin tong gulo. Alam ko lang na, napakasalimuot nito. Masyado itong komplikado. Sino ang kaniig mo? Nakipagdo ako kay Nick. Baka ikaw rin. Dapat makipagdo ka kay Nick para ako naman pwedeng makipagdo sa iba. Yan ba ang natutunan mo? Sa lahat ng ito, Mela, pinatay mo ang asawa ko. Wala siyang pinatay, hindi mo alam yun, ikaw. Napunta ka sa napakadilim na yugto, dahil sa pakikipagdo sa dating asawa ko nang hindi mo alam. Naging eksperto ka ba sa kanya, hindi kita maintindihan. Mahirap tanggapin to, pero si Cook at ako ay naging malapit sa isa't isa. Oo, tama, sa kanya lang ako nakikipagdo. Kaya siguro hindi mo siya naging malapit gaya ng inaakala mo. Mabuti na lang si Nick ay nakialam agad kaya hindi na lumala pa ang sitwasyon.
Ang mga sinabi ni Mela kanina, ay nagpa-realize kay Nick na baka siya ang niloko ni Cook. Matapos ang maingat na investigasyon ng abogado, natuklasan nila ang isang mahalagang bahagi ng puzzle. May mahabang komunikasyon sa telepono kay Sam. Ngunit sa recording na ibinigay ni Sam sa pulisya, wala namang nakitang numero ng telepono ni Cook. Agad nilang naisip na si Sam ay may dalawang telepono. Agad nilang ipinagbigay alam ang sitwasyong ito sa pulisya. Kung totoo na ganoon, magsisilbing ebidensya ang alibay ni Sam. Pero sa paningin ng hepe ng pulis, kahit may dalawang telepono, ay mapapatunayan lang nito na sina Cook at Sam ay may lihim na ugnayan. Hindi ito magagamit bilang direktang ebidensya para patunayang si Sam ang salarin. Kaya ang pulis ay walang paraan para kumuha ng search warrant. Ang mga bahagi ng puzzle ay mukhang naputol. Maging ang magaling na abogado ay sumuko na rin. Bigla niyang naintindihan na sa halip na maghintay lang ay dapat siyang kusa na humanap ng ebidensya para linisin ang pangalan niya. Agad niyang nilapitan ang dati niyang kasabwat na si Elena, umaasang matutulungan siya. Para sa isang maliit na pabor, walang alinlangang tinanggap ni Elena ang alok ni Cook. Sa huli, kilala niya rin ang ugali ni Cook. Kaya noong araw na iyon, nagdahilan si Elena na pupunta sa bahay para tumulong sa paglilinis. Kumatok siya sa pinto ni Sam dahil ang taong tagalinis na kinuha ni Sam dati, matapos makita ang biktima, ay labis na nag-alala, at kailangan munang magpahinga. Bukod doon, si Elena ay may napakagandang reputasyon sa lugar na ito, kaya walang anumang pagdududa, si Sam at agad na pumayag. Panandaliang pagkalabas ni Sam, lihim na, binuksan ni Elena ang pinto para pasukin ni Cook. Ang plano nila ay hanapin ang isa pang telepono ni Sam sa loob ng bahay. Silang dalawa ay may malinaw na hati ng trabaho at nagsimulang maghalughog sa buong bahay. Hinalughog nila pati ang closet ni Sam. Tinignan ang lahat ng drawer sa bahay, pati na rin. Ang cabinet sa banyo ay hindi rin pinatawad. Ngunit matapos ng matagal at masusing paghahanap, hindi pa rin nila nahanap ang telepono. Sakto namang bigo si Cook at nawawalan na ng pag-asa nang may matuklasan si Elena. Kahit nawala pa ring nakakahanap sa teleponong iyon, ngunit hindi nila sinasadyang mahanap ang huling liham na isinulat gamit ang lapis ni Paul. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Cook ang buong katotohanan, walang pumatay kay Paul. Ano ang nagtulak sa kanya na magpakamatay? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, pero kailangan mo nang umalis dito agad. Kung gayon, malamang binaril niya ang katawan mo. Sinadya natin itong itakda na parang isang. Sa kaso ng pagpatay, may isiningit pa siyang baril sa kotse ko. Sa tingin ko, magkaayos na lang tayo. Hula ko, ito ang tamang. Sa life insurance policy ni Paul, may probisyon. Tinatanggihan ng bayad kapag pagpapakamatay ang nangyari. Sa madaling salita, ganyan ang buhay. Si Sam noon, medyo kaawa-awa rin siya noong bata pa siya. Masipag siyang nagtrabaho ng 6 na taon, pero isa lang siyang service staff na sumulpot sa buhay ni Paul. At dinala siya nito sa buhay ng mayayaman. Ang tumira sa mansyon at magmaneho ng mamahaling kotse ang nag-angat sa kanya. Nakaakyat siya sa high society, at si Sam, hindi rin naman binaygo ni Paul, pero lahat ng iyon ay gumuho ng tuluyan matapos makilala ni Paul ang isang batang mistress na eksaktong-eksakto kay Sam noong una pa. Muling lumitaw ang nakakatawang pagkalalaki ni Cook. Eksakto noong lubhang-lubog na si Sam, napatingin siya. Muli siyang nakakita ng liwanag ng pag-asa sa buhay. Pero, pagkaraan ng matagal na pagsasama, napansin ni Sam na ang nasa pagitan nilang dalawa ay hindi lang basta nagkakapalitan lang sila, kaya sinundan niya. Umuwi ang mga anak sa bahay ng kanilang magulang na matagal nang balak niyang manatili para maalagaan ng mabuti ang kanyang mga magulang. Hindi niya akalaing ng gabing iyon, dahil lang sa nainom na niya ng sobra si Paul, nag-video call siya sa nakikiusap si Sam, bumalik ka na, pakiusap. Mahal, hindi na ako babalik sa iyo kailanman. Gusto mong, kapag nakita mo ako, pangako, pag naging malinaw na ang ulo mo, maaalala mo rin. Gaano mo man ako kamuhian, alam mo naman na ang babae sa 3. 10 taon ka na riyan sa bahay ko, ha, ginagawa mo. Anong kalokohan ba to sa bahay ko, ha, sinulatan mo na ako ng isang huling liham. Ang ginagawa mo ay mali, ano? Sandali, sandali, sandali. Heto na agad, ipinangako mo. Hindi inaasahan ni Sam na si Paul, kapag lasing, ay pwedeng mabaliw ng ganoon. Balak sana niyang tumawag ng pulis, pero isipin mo ang life insurance, na umabot sa 20 milyong dolyar na binili ni Paul sa may pinakamahalagang probisyon doon, kung ang taong may insurance at nagpakamatay, hindi magbabayad ang kumpanya ng insurance. Kaya malaking halaga ang mawawala, dahil gusto nilang mag-iwan ng butas para sa mga anak. Si Sam ay nagkaroon na ng madilim na balak.
Dinala niya ang natitirang cellphone, at tumakbo ng walang tigil pauwi, sa mismong gabi. Una sa lahat, itago mo muna ang huling liham na yan. Kalmado ka muna, mag-reply ka sa mensahe, tapos saka mo. Sinira niya ang salamin sa gilid ng bintana para magmukhang puwersahang pilis ng magnanakaw ang bakas ng pagpasok, kaya maaaring gawing kaso ng pagpatay ang pagpapakamatay, pati na rin. Naipit na siya, pero patuloy pa rin siyang naghahanap ng paraan para linisin ang pera niya. Hindi namin siya pwedeng hayaang gawin iyon. Sa amin, nabunyag na ang totoo, Sam. Sa huli, nakulong siya bilang pangunahing sospek. Sa pagpatay, sa wakas, nabalik na rin sa kanya. Ang kalinisan ng sandaling ito, sa wakas ay maramdaman ng buo ang init ng pamilya. Pero sa totoo lang, may mas magandang balita pa. Mas malaki pa roon ang naghihintay. Si Cook, na dati nang sinibak ng lubusan, ngayon ang dating amo pa ang kusang nag-aya, makipagkita kay Cook. Ang nakakagulat, matapos umalis si Cook, ang mga nagawa ng kumpanya ay tuluyang bumagsak, halos nasa bingit ng pagkalugi. Sa totoo lang, hindi sila kayang mapanatili ang mga kliyente ni Cook. Si Cook lang ang makakapagligtas at makakabawi nito. Tiningnan niya ang dalawang lalaki sa harap niya na dati niyang kayang tapak sa putik noon, tapos ngayon kailangan pang yumuko ng ganyan. Nakikiusap siya na bumalik ka, Cook. Nakuha na rin niya ang sariling yabang. 20% ng tubo, mula sa Swiss, kabuang 25%. Pakiramdam ko, hindi mo naiintindihan ang isang negosasyon sa negosyo. Ganyan ba? Ako ang may hawak dito. Hindi ako makikipagtawaran ng ganito. Patawa ka ba? Ito ang kumpanya ko. Hindi ito magiging sa kanya kung hindi natin mapapanatili. Malinaw na ba? 20 at 25, may kondisyon. Kailangan mong asikasuhin ang Swiss ngayon din. Ang buhay ngayon, bumalik na sa pinaka-perpektong anyo ng buhay ni Cook. Parang nakalibot na siya sa isang napakalaking bilog at bumalik sa panimulang guhit, ang lahat ng minsan niyang nawala, gaya ng pag-aasawa, karera, pamilya, at reputasyon. Parang lahat ay bumalik na, maliban sa isang pagkakaiba. Tuwing sasapit ang gabi, palihim pa ring pumapasok si Cook sa mga mansyon ng mga kapitbahay para magkalkal. Lahat ng may halaga, parang napilitan na siyang isuko ang espesyal na trabahong ito.